For today's video ay binisita si Lola ng kanyang nurse na si Kaya para tingnan ang kanyang sugat. At bago yan ay ito ang aming kaganapan habang hinihintay namin dumating ang nurse ni Lola. Ayan nga't si Nili ay pupwesto muna sa kanyang trono at maglilibang muna habang kami naghihintay. Isa nga yan sa araw-araw na libangan ni Nili ang magkulay. Bukod sa napakadaming iba't ibang klase ng mga pangkulay ni Nili ay napakadami din niyang coloring book. Ang pagkukulay at pagdodrawing ay isa yung magandang libangan para sa mga matatanda. Hindi lamang maganda sa physical na exercise katulad ng paggalaw ng mga kamay kundi maganda rin yan sa utak. Maze? Maze ba Philippines ay saranggola? Tagi nila saranggola. Maze? Maze katul ba ang banglit? Ba Philippines pusa. Maze ba Philippines cat? Ayan nga't pagkatapos niya magkulay ay nanonood naman siya ng TV. At ang kanyang mga paboritong palabas na pinapanood, abay syempre mga pambata din. Panay nga ang hintay namin sa nurse ni Lola at hindi pa din dumadating. Kaya naman ari si Nili ay nainip na at nagutom na din. At syempre, food is life si Nilush, kaya naman hindi pwedeng magutom. Kaya naman ayan at tinawag ko na at ang sabi ko'y kumain muna habang hindi pa dumarating ang nurse ni Lola. Umagahan niya ni Nili pero bago yan ay nakapagkape na din sila ni Lola at tinapay. At nakapagprutas na din, madaming ang gutom ang aking mga alaga kaya naman marami ding kain. Mabilis ko lamang namang inihahanda ang pagkain ni Lola at Nili at basta ko na lamang ipapainit. Araw-araw nila yung pagkain sa umagahan, blender na iba't ibang klase ng mga gulay. At yan naman kinakain ni Nili, ang tawag dyan ay schnitzel tiras o patis na gawa sa mais. Napaka-healthy nga ng kanilang mga pagkain at araw-araw ay kumakain sila ng gulay. At kahit nga araw-araw nila yung kinakain ay hindi sila nagsasawa. At pagkatapos kong pakainin si Nili ay maya-maya naman ay dumating na din agad ang nurse ni Lola na si Kaya. Ayan ang nurse ni Lola na pumupunta dito sa bahay at tumitingin sa kanyang sugat. Simula pa nga lamang nang dumating ako dito kay na Lola ay siya na talaga yung tumitingin kay Lola kapag nagkakasugat. Isa nga sa kagandahan dito kahit hindi na pumunta si Lola sa klinik o ospital ay siya na mismo ang dinadalaw dito para kamustahin at tingnan siya. Kinuwento ko nga dyan sa kanya kung paano ko nilinis yung sugat ni Lola at kung anong gamot ang aking inilagay. Betadine ang ginagamit kong panlinis sa sugat ni Lola. Pero ang sabi niya ay wag na daw yon at tubig at sabon daw ang gamitin kong panlinis. 2 beses ko nga nililinis at pinapalta ng gasa sa isang araw pero ang sabi niya ay tama na daw yung 1 beses. Pero yun ang hindi ko sinunod at ginawa ko pa din 2 beses sa isang araw ang pagpapalit ng gasa at paglalagay ng gamot sa sugat ni Lola. Umaga at hapon ko nga nililinisan, pinapalta ng gasa at nilalagyan ng gamot. Para sa akin dahil bago at sariwa pa ang sugat ni Lola ay mas magandang linisan ng 2 beses sa isang araw. Para makasingaw at mahanginan din yung kanyang sugat para mabilis matuyo. Niresetahan nga din si Lola ng bagong gamot na pampahid at basta ko na lamang kukunin sa butika. Pagkaalis nga ng nurse ay si Lola naman ang aking aasikasuhin at pakakainin. At dahil nga hindi pa magaling si Lola at hindi pa niya maigalaw ng ayos ang kanyang kamay ay kailangan ko pa din subuan. At pati nga yung 2 gilid ng kanyang sugat ay pinatalian din niya ng wipes at masakit daw. Wipes nga ang aking inilagay dahil yun ang gusto ni Lola dahil medyo basa-basa. At kapag nga basa ay pakaramdam ni Lola ay nawawala yung sakit. Si Lola pala kapag kumakain ay ganyan na talaga ang kanyang pwesto. At kahit nga pag inom ay nakahiga din kaya naman lagi kong nasasabihan na medyo bumangon nang hindi siya masamid. Hirap kasi siya na ituon ang kanyang siko sa kama dahil sumasakit ito. Dahil araw-araw nga si Lola na nakahiga at iisa lamang ang kanyang pwesto ay lagi nang nakatuon yung kanyang siko. Kaya naman sumasakit ito at mas lalong numinipis ang balat niya sa siko at minsan nga ay nagsusugat din. Napapanit yung kanyang balat kaya naman lagi din kami dito sa bahay mayroong nakahanda na pampahid sa sugat. Kapag nga ang isang matanda ay nakahiga na lamang sa kama ay kailangan ay papalit-palit ng pwesto. Para makadaloy din ng ayos yung dugo at maiwasan na hindi magkasugat. At dahil nga sa kondisyon ni Lola at mabigat ang kanyang katawan ay hindi na siya makatagili dun sa kabilang side. Kaya naman nananatili na lamang si Lola sa ganyang pwesto araw-araw. Araw-araw nga ding umiiyak si Lola dahil sa kanyang kondisyon lalo na kapag ibinabangon ko siya. Hirap kasi si Lola na makabangon dahil sa bigat ng kanyang katawan. At nag-aalala din si Lola kay Nili dahil baka daw ito'y mapagaya din sa kanya. Kaya naman sinasabihan ko din si Nili na kailangan nitong mag-diet. At minsan nga kapag kumakain si Lola ay nakikisalo pa din yan kahit nakakain na siya. Shoutout po sa inyong lahat. Maraming po salamat sa inyong suporta at laging panonood. Mag-iingat po kayo palagi.